Hello guys! Welcome ulit. So ituloy natin ang ating kwentuhan habang kami ay nakabakasyon. So hindi ako makapag-research ngayon nga kasi nasa lugar kami na medyo mahirap talaga yung internet, no? So kailangan mo pang maglakad na pumunta sa medyo malayo para makapagpa-signal. No, kaya sa ngayon more on kwentuhan muna tayo. And alam nyo ba, isa sa mga regrets ko talaga sa buhay or isa sa mga sana ko sa aking buhay na sana hindi ko ginawa ay ang mag-try umutang sa iba't ibang mga loan apps. At kaya nga ako nag-change din ng topic ngayon, yung pagre-review sa iba't ibang mga OLAs or online loan apps dahil parang iniisip ko lang na baka dahil sa paggagawa ko or dahil sa pag-review ko sa isang loan apps, kahit negative yung review ko, baka nakatulong ako, bakit nila nakita yung loan app na yan, bakit nila na-try, at baka doon nag-start yung pangungutang nila sa iba't ibang mga loan apps. And alam nyo ba, sobrang nasasaktan ako nung pinapanood ko yung mga latest na balita tungkol nga sa mga OLAs like may mga umiiyak dahil sobra yung panghaharas na na-encounter nila, nararanasan nila sa mga agent ng iba't ibang mga loan apps. Kaya nga, kung napanood nyo yung previous vlog ko ay hindi na ako magre-review ng mga bagong loan apps or yung mga iba't ibang mga loan apps, yung mga nawala at nagbabalik sa Google Play Store kasi ayaw ko na maging reason para makita nyo yung isang loan apps. Kasi sabi ko nga sa inyo, aminin man natin o hindi, kahit negative yung review ko doon sa isang loan app na yan, nakatulong pa rin ako para malaman nyo yung pangalan ng loan app na yan. And syempre, kapag kailangan mo talaga ng pera, parang nasa isip mo, ganito pala yung loan app na ito, mataas pala yung charges niya, pero kailangan ko talaga ng pera. So syempre, kung kailangan mo ng pera, susubukan mo pa rin na utangan kahit alam mo sa sarili mo na dehado ka or mahihirapan ka sa pagbabayad dahil nga sa 35 to 45 or hanggang 50% na charges nila. And sa ngayon nga, mag-share ako ng experience ko and hopefully talaga ma-inspire kayo, makatulong ito sa inyo na kung ako ay nakawala sa mga utang sa loan apps like umabot nga ng more than 20 na loan apps. Yung utang ko nasa 200,000 before pero nakawala ako. At sa mga hindi pa nakakapanood nung unang ginawa ko na video, sana panoorin nyo yan mga kabeshis. Sana panoorin nyo kasi shinare ko sa inyo kung paano ako nakawala nga doon sa 20 or hanggang 28 na OLAs or loan apps na nasubukan kong utangan. At kaya nga, para sa mga bago or hindi pa nakakapag-try na umutang sa iba't ibang mga loan apps, sana wag nyo nang subukan regardless kung okay man yan or hindi, legit man yan or hindi, huwag nyo nang subukan kasi sobrang mahirap talaga makapag-start or matrap doon sa iba't ibang mga scheme na ginagawa nga ng iba't ibang mga loan apps. Kasi syempre, sa experience ko before, sabi ko sa sarili ko, gusto kong subukan to, 1,000 lang naman. So kahit bayaran ko 1,500 or 1,800 yung isa sa uli ko na pera, feeling ko naman kaya kong bayaran. Kaya lang kasi, dahil 7 days lang yung payment terms, doon na nga nag-start yung matrap ako doon sa tapal system ng loan apps. Kaya yun talaga, isa sa mga regrets ko sa buhay or yung sana hindi ko to ginawa ay yung mag-start or mag-try sa isang loan apps. Kasi doon nag-start yung tapal system talaga. Umutang ako ng isang loan apps nga. Then, dahil wala akong pambayad within 7 days, naghanap ako ng dalawa pambayad dun sa unang utang ko. Dahil wala akong pambayad ulit within 7 days dun sa dalawa, naghanap ako 3, 4 para mabayaran yung dalawa hanggang sa umabot ng more than 20 na OLAs or loan apps yung na-try ko. And grabe, sobrang stress na wawala na ako ng pag-asa na makawala. Pero eto, nakawala tayo sa loan apps. Though may mga utang pa rin naman ako ngayon, kami, pero at least sa legit na napautangan online. So yun yung gusto ko na i-share sa inyo na please lang, lalong-lalo sa mga hindi pa talaga nakakapag-try ng umutang sa iba't ibang mga loan apps, huwag nyo nang subukan kung ayaw nyo talagang malubog sa utang. Okay, kung ayaw nyo talaga na ma-stress, yung iiyak ka na lang kasi hindi mo alam kung paano makabayad doon sa utang mo dahil nga within 7 days lang yung terms na ino-offer nila. Okay, huwag nyo nang subukan. And ayun nga, mula nung nakapagbayad na kami, so hindi na talaga ako umulit na umutang sa iba't ibang mga loan apps. Kahit sobrang dami nang nagte-text, kahit marami na akong napapanood na medyo okay, mas mahaba yung terms, 14 days, 20 days, hindi ko na ginagawa. Kaya nga napag-isip-isipan ko,
lately na ayaw ko na talagang magiging reason or magiging rason para malaman nyo pa yung mga nagsisilabasang loan app. Regardless kung negative yung reviews ko, pero ayaw kong i-introduce yung isang loan app. No. O ayan, sana makatulong yung mga videos ko sa inyo. Biggest regrets ko talaga. Sabi ko sana hindi ko na sinubukan. Ngayon nga, may mga pinagkakautangan tayo like yung mga okay naman. Yung mga legit, like yung mga GCash, pero hindi pa rin maganda. So sa akin, nung nagkaroon ako ng utang sa GCash, parang iniisip ko, sana hindi ko na deny talaga. Kasi alam mo, matatrap ka talaga na parang, ay, mabilis lang makautang, pagka i-request mo lang, tapos andyan na yung cash sa account mo mismo, tapos gagamitin mo. Pero, ang mahirap talaga ay yung due date, no? Saan ako kukuha na naman ng pambayad? Due date na naman. Yung ang dami nating due dates, no? One time, nanonood ako sa isang preach sa simbahan. Napanood ko yung tungkol sa kung paano tayo mag-handle ng pera. No? And sobrang ilagay ko na lang din yung link nila sa comment section na baka gusto nyo ding panoorin paano tayo mag-handle ng pera para iwas lubog, 'di ba, sa utang. Sobrang na-touch ako. Then naisip ko na lang din na parang hindi ako naging wise. May mga time na sobrang malalaki yung mga income namin, pero hindi kami naging wise na mag-asawa sa pag-handle or paghawak nga ng pera. Kaya ganun yung nangyari. Ngayon, talagang sabi ko, pagka nakapag-pay na tayo, talagang kailangan nating maging wise sa pag-handle ng pera. And alam nyo ba, siguro yung iba sa inyo ay hindi sila naniniwala about giving na habang nagbibigay ka, talagang bumabalik sa'yo yung blessings. And isa yun sa mga na-experience ko din. Kasi alam nyo, before, yung husband ko OFW and ako nalik si hubby ko nga sa ibang bansa, nag-OFW. And ako naman, dito sa Pilipinas, may mga side hustle naman tayo, yung mga ibang pinagkakakitaan natin. So, dumating sa punto na gumanda yung naging income namin pero hindi nga kami naging wise sa paghawak ng pera. And pero alam nyo nung time na yun, nung malalaki yung pumapasok na income sa amin dahil naging giver kami. Hindi lang sa church, kapag may mga kailangan ang church, yung merong ire-repair, ganyan, magiging giver ka, hindi lang sa church, kundi sa ibang tao. For sure talaga, ibabalik ng Panginoon yung talaga ngayon nga siksik, liglig at umaapaw na blessings. And sa mga susunod na videos, i-share ko na lang din sa inyo para magkaroon lang din kayo ng idea. Alam ko yung iba ay hindi sila naniniwala about kapag nagbibigay ka, ay bumabalik sa iyo yung blessings. Yung iba, hindi sila naniniwala kasi ang sabi nila, pag medyo kuripot ka, mabilis yumaman. I-share ko sa inyo kung kung paano kapag giver ka, paano maibabalik yung blessing sa buhay mo. So, ayun lang. Parang share ko lang din sa inyo. Isa siguro yung faith ko na pwede kong i-discuss sa mga susunod na videos para hopefully may ma-inspire sa inyo. And dahil din sa faith na yon, kaya ako mag-change ng topic dito nga sa aking channel. Kasi alam ko mali yung mag-introduce ako ng mga hindi magandang loan apps na makakatulong sa inyo para ma-stress or malubog sa utang. So, digital nga ang karmado ngayon, sabi nila. So, kung ano yung ginagawa mo, possible na babalik sa'yo. Thank you sa mga spiritual leader namin and yung mga nagpipreach na napapanood natin kasi dahil doon, unti-unting nababago yung pananaw natin sa buhay na dapat hindi lang puro pera, pera, pera. Hindi lang dahil malaki yung ibabayad sa'yo, i-introduce mo na. Hindi lang dahil peperahan ka or magbibigay sila ng ganitong amount sa'yo, ay receive ka ng receive or tanggapin mo ng tanggapin kahit sa tingin mo may mga iba na masasagasaan. Sa ngayon nga, sabi ko sa inyo, gusto ko yung channel is makakatulong sa mga viewers natin financially, magkaroon ng breakthrough sa kanilang buhay. Sana abangan nyo yung mga next video natin. And syempre, inspiration pa rin paano tayo makawala sa utang. Though sa akin ngayon, meron pa rin naman kaming utang. Pero kasi ang utang naman na ito is that ginamit namin sa negosyo. Hindi naman siya yung utang for luho or kung ano-ano. Ayan, naniniwala ako na kapag tayo, di ba, ay
nakarinig ng mga inspiration galing sa ibang tao, ma-encourage tayo, ma-inspire tayo para, 'di ba, maging tapat, no, sa sarili and hopefully abangan niyo yung iba pang mga videos natin sa mga susunod na araw dito lang sa ating channel, Zia Insta Review. Thank you for watching and see you sa aking next vlog. Bye!